So guys, eto. Ayan siya. Ano kayang ginagawa dito? Tingnan natin. Ano dear? Ang ginagawa mo dito? Gumagawa muna ako ng layout bago ko assemblein tong bahay. Halika, papaliwanag ko sa'yo kung ano yung Layout? layout na ginawa. Para dyan sa bahay? Yes. Ang layout na ginagawa mo? So ito siya, ready na. So dito sa Canada, explain ko sa'yo yung layout. So kailangan natin magtrabaho. Okay. Siyempre malayo pa yung sahod, kaya kailangan muna natin umutang. Utang sa credit card? Siyempre pagka-utang at dumating na yung sahod, kailangan natin magbayad. Bayad lang sa credit utang, card? Tapos trabaho uli, tapos utang, tapos sahod, bayad utang, at trabaho. Ganito lang ang buhay dito sa Canada. Eh, anong kinalaman yung... Kaya ganito yung layout. Anong kinalaman yung layout na yan sa bahay? Hello mga ka-dears in Canada, isang magandang Sabado ng umaga sa ating lahat. At ayun nga, maganda talaga yung umaga namin kasi medyo nawawala na yung usok galing sa wildfire dun sa Jasper. At ngayon nga ay ayun, Sabado ng umaga dito sa amin sa Calgary, Alberta. Sa nakikita nyo nga, medyo clear na yung aming paligid. Yan. Medyo makulimlim lang ngayon, mainam nga kasi inaantay talaga namin yung ulan para naman mabawasan palalo or mawala na yung usok or yung wildfire dun sa Jasper. Nakakalungkot talaga yung nangyari doon kasi biruin nyo 60% ng taon ng Jasper na-apektuhan ng wildfire. Sa news nga kasi may mga ilang Pilipino rin na na-evacuate na force evacuate kasi nga 60% ng lugar nasunog. Ayun nga, nakakalungkot din kasi tuwing summer talaga yon, tourist destination talaga yon dito sa Alberta at saka BC. Hindi lang yung mga taga Canada, all over, siguro all over the world ka summer pinupuntahan talaga yung Jasper. Yan mula dito sa Calgary, dadaanan mo talaga yan, Jasper, Kelowna, hanggang sa makarating ka ng British Columbia. At maganda naman talaga yung tanawin doon along the way. Marami kang pwedeng hintuan, pwede ka doon mag cherry picking, yan, mga berries, dami dyan. Nga lang, sayang talaga kasi hindi pa namin napupuntahan yung Jasper. Pinaplano talaga namin, kaya lang hindi namin magawa-gawa kasi sobrang busy. May kalayuan din talaga kapag long drive mo. Siguro nga yun, mga 6 to 10 hours kasama na yung mga stopover. Pero siguro nandito naman tayo sa Canada, kabawi din yun. Next time pupuntahan talaga natin Jasper. So yun nga, maaga tayo gumising kasi ito yung project ko ngayon maghapon. Pinapatrabaho na sa akin ni Mrs. At unahin ko munang i-clear tong paglalagyan niya tsaka yung base na pagpapatungan para dire-diretso na tayo. So bali nilayout ko nga muna kung paano ko gagawin yung ating wooden base. Bali yung ginamit nga nating kahoy dito is 2x6 lang. 2x6 na treated wood. Kasi syempre sa exterior natin siya ilalagay. So mainam nang gamitin yung treated. Kahit anong panahon hindi siya bubukbukin, masisira or whatsoever. So yan, hindi naman necessarily na masinsin yung nasa top na 1x4 natin. Okay lang yan kasi may kasama naman na base yung ating shed. Siyempre sa mga tools naman natin, meron lang tayong napaka basic na tools dito. Meron tayo dito na level bar para malaman natin kung pantay na o hindi kasi medyo kantilado tong namin garden. Siyempre may mga black screw tayo. Ito yung drill na nabili natin recently sa Canadian Tire. May purpose pala kaya namin siya binabili. Ayan, gamitin natin dito. Siyempre may martilyo tayo dyan, metro, at hindi mawawala tong ating gloves kasi iwas sa lubsob. Yung kahoy kasi na to, marami siyang salubsob So para hindi tayo maabala, hindi tayo masaktan, lang natin ng gloves. Siyempre yung kape natin, importante ito, mawawala. So ayun nga, pisahan ko muna.
So yun nga mga ka-Deers in Canada, natapos na natin yung ating wooden base at medyo lumalakas lang yung ambon. Papatila muna tayo tapos ito na, yan na yung assembly natin. So okay ito, nakakatuwa kasi kahit paano malaking tulong to sa mga taga Jasper at kahit paano yung mga firefighters natin na nag-aapulan ng wildfire gumaan yung trabaho. So yun nga, nilevel na natin yan ang taas. Ang hirap pabulin kasi kulang tayo sa pang-adjust o yung mga ginamit ko lang yung mga bricks, pero kahit paano di man siya ganun ka-perfect na nakuha natin yung level, at least pwede na. So paano nga mga guys, mamaya na lang uli, yun naman yung gagawin natin. So ito yung ating a-assemblein mamaya kapag tumila na yung ulan mga ka-Deers in Canada. Isa siyang Darwin 6x4 na shed gawa ng Keter. So ito yung itsura niya, 6x4 kasi paano ba, 6 feet by 4 feet ang kanyang dimension. Yan. So yun yung mga specs niya. Sabi dito, pwede siyang maulanan, arawan, di pwedeng karpenteruhin or pinturahan. Tapos yan, madali siyang assemblein. Pwede siyang madali siyang i-transport. So yun yung dimension. So kunin ko lang tong trapal, takpan muna natin baka lumakas lalo yung ulan at baka sakaling wag naman sana may kulang na pyesa, pero which is hindi naman, mahalaga lang medyo intact pa din yung box niya para kung sakaling balik natin tatanggapin. So hindi naman sila mahigpit dito sa Canada sa mga return items. Kahit nga gamit na pwede mong ibalik. Kaya lang syempre unfair naman kung madadamage yung box. So ayan, takpan muna natin para hindi ganong madamage. So yun nga mga guys, meron siyang kasamang manual. So hindi tayo mahihirapan mag-assemble nito kasi so andi dito na lahat kung paano siya i-assemble. So yun nga mga guys, gawa lang siya sa plastic or rubber. Tapos meron siyang parang dito kanal. Lang natin yan. I-slide lang natin dun sa parang tawag dito male and female. Merong isang panel na merong nakausli. Tapos i-slide lang natin ang i-slide. So ito yun guys, nasabi ko sa inyo na isang panel. So dito nyo lang i-slide yung merong kanal. So dire-diretso lang. Kaya hindi na natin kailangan magpako. So ito yung yung sinasabi ko kanina guys, nasa box niya may mga kasama na mga pyesa, small parts o yung mga kanyang miscellaneous items. Sana kompleto. Mukha naman kasi silyado pa. Para tayong bumubuo ng laruan mga guys. Ayun bahay-bahayan. Ito yung parte ng bubong. Tapos ito naman yung sa base. Yan. Ito yung papatong natin dun sa ginawa natin platform. Ito yung window parts, mga pyesa ng ating bintana.
Ito yung another part nung nung base niya. Hinati lang sa dalawa siguro para magkasya sa packaging. Ito yung poste. Ito lang yung bakal. Kaya medyo mabigat. So, ayun na yung kanyang what's in the box. So, bibilisan na natin to mga guys para matapos tayo ng maaga. So, ayun nga mga ka-Deers in Canada, natapos na natin yung unang bahagi o phase ng ating shed. Itayo na natin yung mga kanyang walls. Yan. Simple lang naman, parang slide lang. Tapos, screw. Yan, puro screw lang yan. Para matibay. Susunod naman natin yung bubong. Tsaka, ihuli na natin yung pinto. So natapos na natin yung pangalawang stage, yung pagkakabit ng bubong. Ayun. So nakakatuwa dito mga ka-Deers, yung gitna niya, ridge kasi yung tawag dun sa gitna. Transparent na acrylic white. So parang pagka ganitong maliwanag, meron tayong artificial lighting dito sa loob. So spacious din siya. Yan, pwede nga tulugan to ng isang tao. Pagka pinalayas tayo ni Mrs. dun sa loob ng bahay, di tayo matutulog. So yan, pinto na lang at okay na. Tapos na yung ating project for today. So merienda lang ako saglit at tuloy-tuloy na to para maaga tayo matapos. So, ayun mga ka-Deers in Canada, last na to, yung bintana. Tapos na yung ating bahay. So ayun nga mga ka-Deers in Canada, natapos na natin yung ating project of the day. Meron ng bubong, may pinto, tapos may wall, saka yung ating wooden base. So siguro mga 6 hours mahigit ko to ginawa. At ako lang mag-isa. Medyo katulong si Mrs. nung huli kasi nga mahirap ikabit yung pinto. Kailangan talaga 2 tao. So ayan siya. Ganda. Maganda din, ganda ng kulay. At matutuwa niya nan si Mrs. At magiging organized na yung kanyang garden. Paano mga guys, hanggang dito na lang muna. At susunod na lang na ating vlog. At kami maglilinis naman muna. So yun, God bless and see you to the next one.
na-deads yung ating ano. Nabagsahan kasi kanina ng panel, mga guys. Na-deads yung ating ano to, potato tsaka kamatis. Nabagsakan ng ano eh, ng panel.